ayaw niyang may lumalapit sa akin lalaki. Nung una, akala ko kasi as ano yun, parang affection lang as pinsan to pinsan. Eventually, nag-confess siya na may gusto daw siya sa akin. Dapat lumaban ka. Ang dali kasing sabihin, hindi ko kayang magsumbong kasi father ko, very distant din. Yung mother ko naman, pag nagsumbong ako sa kanya kasi, medyo bias siya eh. Like, yun nga, emotionally absent kaming family. Hindi ko masabi kasi hindi ko din ramdam yung support. Yun yung dahilan kung bakit di ko kaya magsabi sa kanya kasi alam ko kung sino yung kakampihan niya. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, so my name's Hershey. I'm 23 years old and I was a victim of incest. Actually kasi nag-start yun nung childhood ko na very wholesome pa kasi yung childhood ko before eh. Like, lahat nung nabibigay sa akin, like close ako sa mga cousins ko, sa mga tita ko. Nung ang childhood ko kasi, we live in a two-story house. So halos lahat nung tita ko and mga cousins ko nandoon. Masaya naman siya kasi yung usually nagkagawa ng bata na naglalaro outside. Tapos di naman din kami nagkulang sa ano, kung anong gusto namin. Kung baka hindi kami sobrang spoiled, pero kung anong gusto namin, na bibigay sa amin. Ganon. So, yun yung masayang childhood ko din. Tapos, nag-start, kung kanino nag-start. Actually, cousin ko siya. First cousin. Kasi, yun nga, madalas ko kasi silang nakakasama kasi nasa isang house kami, nakakalaro ko sila. And doon, hindi ko na alam na may iba na palang tingin yung isang cousin ko. Actually, dalawa sila nag-touch me sexually. Actually, magkapatid pa sila. Nauna lang yung brother niya sa akin nung bata ako. Nag-start siya elementary. Siguro around grade 4 or grade 5 ako. Nung pumasok na sa buhay namin yung cousin namin, hindi ko, kasi siya I think 3 year older kasi siya sa akin. Siguro kaya mas mature siya nun, or mas wake na yung pagiging niya, maharot. Ganun. So, di ko alam bakit ako yung tinarget niya sa lahat nung naging cousin ko. Kasi siguro dahil din, ako yung pinakabata. Nag-start, di ko alam kung saan siya exactly nag-start. Pero naalala ko kasi, ewan ko, sobrang vivid pa siya sa memory ko na yung naglalaro kami. Hindi ko alam kung paano niya ako na-convince noon na I stripped in front of him. Like, parang masaya pa ako noon eh. Sa memory ko masaya pa ako noon. Hindi ko alam kung ano yung sinabi niya. Paano niya ako napastrip in front of him. Tapos, after noon, siguro dahil doon nag-start yung pag-touch niya sa akin, nung every time natutulog ako. Hindi lang, hindi ako nagfa-fight back. Kasi hindi rin ako sure kung hinahawakan niya ba ako sexually or hinahawakan niya kasi yung mga legs ko. Tapos, nagkukwento sila sa akin in front ng yung mga porn videos, mga napanood nila. Hindi ko alam paano sila nakakanood ng ganun at the young age. So ganito, grade 4, grade 5, yung brother niya nag-start na hawakan ako. Una sa legs ko. Then siguro habang tumatagal na sabi niya, uy, hindi naman pa lumalaban to. Try ko nga Eventually, umabot siya sa chest ko. Hindi naman niya ako like dinaray hump or touch lang talaga. Tinouch niya lang ako. Yun yung parang dun ata ako na mulat. Ang ginagawa ko na lang is nag-move to the side na lang ako. Like, ewan ko, hindi ko kayang lumaban talaga ng time na yun eh. Pero hindi siya yung continuous kasi after a year din ata, nung nagkaroon na siya ng girlfriend, nag-stop din siya. Like, di niya na ako tinigil niya na din. Mga po yun? Mga ilang taon po siya?
Siguro pag sabihin natin 30, mga 15 years old siya, gano'n, 16. So, at that young age, at that age, alam ko, very, mataas na yung, ng hormones ng guys, I think. Oo. May iba po ba siyang ginagawa na parang weird na magpinsan lang tayo, bakit mo pinapakita to, yung mga ganun? Sa kanya, wala. Pero dun sa kapatid niya, meron. Ayun, nag-stop na yung brother niya sa akin a year. Tapos, nag-move na kami dito naiwan siya sa province namin. Then, nasama naman namin yung younger brother niya, which is cousin ko din. Siya yung nasama namin. Tapos, nasa isang, lang din kami, nasa isang bahay, nasa isang kwarto din kami. Doon kasi, kasi, syempre, namulat na ako sa ganun. Medyo may edad na din kasi ako nun. So, Wait po. Paano po kayo namulat sa nun? May specific na story po ba kung paano kayo namulat o dahil po talaga dun sa cousin na? dahil dun sa cousin ko, tsaka kasi, nagkukwento sila ng, yun ngayon, napapanood nila mga pornos na, uy, ganito si ganyan. Ang sarap ni ganito, ganyan. So yun na po yung naging... Parang nag-peak ng curiosity ko, ganun. Ayun. Doon ako naging curious, doon ako nag-start mag-masturbate. Di ba kasama namin yung isang cousin namin, while nag-masturbate ako, di ko alam na nanonood pala siya. Parang siguro sa isip niya dahil ginagawa ko yun, akala niya allowed siyang akong hawakan, ganun. Before niya akong hawakan, very strict siya. Ayaw niyang may lumalapit sa akin lalaki, ihatid, sundo ako. Nung una, akala ko kasi as, parang affection lang as pinsan to pinsan, parang family bond. Pero hindi ko alam na may deeper, may deeper meaning. Around high school ata, doon siya nag-start ng hawakan. Siya naman yung humahawak sa akin. Like, ewan ko sa edad na yun, very aggressive na, I think. Hinahawakan niya na ako sa private part ko. Merong time kasi na pinasok niya yung penis niya sa panty ko. Then, hinahump niya ako. Well, tulog ako nun. Pero, hindi ko kaya mag-fight back. Kasi parang, wait, anong gagawin ko? Tutulak ko ba to? Or kasi, parang kumbaga yung sinasabi nila na dapat lumaban ka. Ang dali kasing sabihin, pero pag nandun ka sa sitwasyon na yun kasi hindi minsan maano ka talaga anong gagawin ko, ko. Especially nung time na ginawa niya yun, kaming dalawa lang sa kwarto. Sa bahay. Habang hinahap niya ako, nagwi-whisper siya sa ear ko na thank you, ginagawa mo yan. Thank you, inaalam mo akong ganito. Parang, hindi ko alam kung paano ako mag-respond doon. So, ang ginagawa ko na lang, ulit. Nag-shift na lang ako sa position ko, matulog, or kaya ginigising ko. Continuous yun na continuous niya yung ginagawa sa akin. Hinahawakan niya ako while sleeping. Minsan nagigising na lang ako na basa yung ko. Sabi ko, bakit basa to? Bakit? Di ba may certain smell yung Minsan inaamoy ko. Minsan, meron kasi sa shorts ko. Minsan ako, bakit basa? Baka tubig ba to? Pero kasi may certain smell kasi siya. So sabi ko, alam ko na yung ginawa niya. Eventually, nag-masturbate na siya. Hindi siya directly in front of me, pero parang peripheral view, parang ganun. Na parang pag nakaharap ako dito, makikita ko siya ng konti, ganun. Tapos, nagmo-moan siya, tinatawag niya yung pangalan ko. Meron din, dahil doon, nag-stop din akong kausapin siya, ina-avoid ko na siya. Pero, may times din na, nag-chat siya sa akin ng mga sexual chats. Punta tayo sa hotel, sagot ko na. May time din na kinonfront ko siya. Parang doon na siguro ako nagkaroon ng courage na tanongin siya bakit ginagawa niya yun. Eventually, nag-confess siya na may gusto daw siya sa akin. Sinabi ko siya, insan, mali yan. Especially, magpinsan tayo. Paano ka nagkagusto sa akin?
Lalo na't may girlfriend ka. May girlfriend ka, tapos pinsan mo ako. Paano mo niisipan ng gano'n? Paano mo ako nagagawang i-chat ng mga ganito? Nag-sorry siya kasi yun nga, may gusto daw siya sa akin. May time din na parang after nung chat na yun, medyo sabi ko, sige, itigil mo na lang yung nararamdaman mo. Let's be, na lang ulit, mag-usap-usap na lang tayo, be cousins ulit. Pero hindi, after kasi nun, nag-chat siya ulit, then, nagma-masturbate pa rin siya, sabi ko, Ano po to? Mga ilang taon na po siya nito? 22? 23, ganun. 22, 23. 3 years older kasi siya sa akin eh. Pero ano naman po, simula nung bata pa po kayo, nung nangyayari to, aware naman po siya na, alam niyo po yung magpinsan, tapos weird, pero tinuloy niya pa rin po talaga. Oo, yun nga eh. Aware siya. Very aware siya na pagpinsan kami. Tapos, gagawin niya yun. Parang, di ko din mag-gets kung bakit, paano niyo nagagawa yun sa sarili niyong pamilya? Paano niyo nagagawa yun sa sarili niyong cousin? For sure, meron din mas worse dyan na sariling kapatid. Di ko talaga gets kung bakit nila nagagawa yun. Na-mention niyo po kanina na may girlfriend siya. At some point po ba nalaman nung girlfriend yung nangyayari? Hindi ko alam, pero gusto kong sabihin. Pero hindi ko alam ba't di ko magawa. Kasi at the same time, parang naawa ako sa kanya na, oo, galit ako sa kanya, pero ayokong sirain yung buhay niya. Nagkaroon kasi ng time din na parang sumabog na ako, na parang, till now. Actually, very recent lang na pinaalis ko siya sa bahay. Last year ko lang. So, tiniis ko yung paggagano niya for ilang years din. Siguro almost 6 years din. Hindi... So, for 6 years po, consistent talaga siya na... Yeah. To the point na minsan, natatakot ako, may iwan kaming dalawang mag-isa sa bahay. Kasi minsan naiiwan kaming dalawang mag-isa sa bahay. Doon yung mas worse. Kasi pag naiiwan kaming dalawa sa bahay, may tindahan kami. Pag naiiwan kami sa bahay, lumalabas ako. Kasi alam ko na yung gagawin niya pag nasa loob ako. So, pag nasa tindahan ako, ito yung tindahan namin, may pintuan dito. Doon siya nagma-masturbate. Sabi ko, sobrang takot talaga ako minsan mag-isa. Kaya pag umaalis sila, magdayong kaming dalawa, umaalis din ako. I don't want to be in the same room with him. Parang ganun. Sa parents po ninyo, kasama niyo po ba dun sa... Kasama ko sila. Wala pong nakapansin, ganun, wala mo. Actually, feel ko yung... May bunso pa silang kapatid na kasama namin, babae naman. Feel ko napapansin siguro ng bunso niyang kapatid. Di niya lang siguro alam kung paano sabihin. Hindi ko din kasi masabi sa mga parents ko noon. Hindi ko kaya magsumbong noon kasi kami, hindi kami emotionally connected sa family. Parang physically they're there but emotionally they're absent. Hindi ko kayang magsumbong kasi itong father ko very distant din. Hindi siya masyado nagsasalita, hindi siya Yung mother ko naman, pag nagsumbong ako sa kanya kasi, medyo bias siya eh. Like, hindi niya ako pagkakatiwalaan, parang ganun. Yun yung dahilan kung bakit di ko kaya magsabi sa kanya kasi alam ko kung sino yung kakampihan niya. Kasi hindi niya alam ko kasi hindi niya magawang kampihan. Tsaka, pag sinabi ko kasi yun, alam ko kakampihan niya yung pinsan ko. Hindi ko alam kung mali yung ginagawa niya, pero feel ko that time kasi yun nga, emotionally absent kaming family. Hindi ko kaya magsabi sa kanya na yung sarili kong pinsan, ginaganto ako. Yung sarili mong kamag-anak, ginaganto ako. Hindi ko masabi kasi parang hindi ko din ramdam yung support. Ayun. Simula po ba nung pagkabata talagang medyo ganun na po yung mother po ninyo? Alam niyo yung parang medyo spoiled na pag iiyak ka, bibigyan ka na lang ng parents mo. Parang ganun.
parang kaya hindi kami nagkakaroon ng heart-to-heart talk. Heart-to-heart talk? Hindi kami nagkakaroon ng heart-to-heart talk with my family. Kaya hindi kami ganun ka-strong, ganun. Hindi kami masyadong nagfa-family bond, ganun. Kaya siguro distant din ako sa kanila, hindi ko kaya magsalita. May time po ba na parang wini-wish mo na dati pa sana sinabi ko na sana alam mo yun, yung nakakampihan ako ng mother ko, ganun? Yun nga, yung last year, yun yung parang time na sumabog na talaga ako kasi ayun nga, continuous siya na hinahawakan niya ako, nagmamasturbate siya sa peripheral vision ko. Parang sabi ko, meron ding times na takot din ako matulog. May times talaga na hindi ko kaya matulog kasi pag natulog ako, hahawakan niya ako. Kaya minsan, I stay up till morning. Sinasabi ko na lang sa mga friends ko, kompleto yung tulog ko. Pero hindi ako masyadong nag-open up sa kanila. Siguro ilan lang yung kinakwentuhan ko ng ganun. Tapos, sumabog ako kasi may ginawa siya na sa harap ko na mismo siya nag-masturbate sa isang room. Andun pa yung tatay ko sa loob. Kumbaga, tindahan namin, nandun ako. Yung papa ko na sa loob. Talagang pumasok siya, tapos nung lumingon ako, tinititigan niya ako, tapos nag-masturbate siya sa harap ko. Parang, ano ba yun? Paano ba yun? Parang inaalok, hinahawak, tinatry niya akong, may hawak ko ba ito, ganun. Doon parang sumabog na ako na, sinigawan ko siya ng parang minura ko siya. Like, paano mo nagawa yung ganyan-ganyan. Tapos nag-walk out ako. Tapos doon din na din ako na, dami din kasi nagsabi sa akin na sabihin mo na sa parents mo, sabihin mo na. Hindi ako nagsabi sa parents ko, nag-send na lang ako ng mga screenshots nung mga sinesend niya sa aking sexual chats. Sa mother ko po, sinend ko sa kanya na ito yung mga pinagsisend niya sa akin. Matagal na itong ginagawa niya sa akin. Tapos ang di ko lang kasi, ayaw ko lang ginawa niya. After, di ba, sa morning sinend ko yun. Umalis ako di ko ano yung saan ako punta nun. Pagbalik ko, gusto niya ako magharap kami ng pinsan ko. Para sa akin, ayaw ko noon kasi siya yung nag-ano sa akin tapos papaharapin mo siya sa akin kaagad. Parang ayaw ko lang yun yung ginawa niya sa akin na ayaw ko siyang kausapin. Hindi ba alam ng mother ko na ayaw ko siyang kausapin directly? Pwede bang ikaw na lang? Kasi hindi ko alam kung paano siya harapin eh. Ganun. So ngayon po, wala yung pinsan niyo po na yun sa bahay? Wala siya sa bahay pero across the street nakikita ko siya. Nandun pa rin. Kumbaga, nandun pa rin po. Nandun siya, lumipat lang siya ng bahay. Parang nag-solo na siya. Siguro mali ko din, hindi ko pa nakakwento sa mama ko na hinahawakan niya ako. Hindi ko pa sinasabi sa kanya na sinubukan niya akong chats lang talaga, sinend ko sa kanya. Kumbaga, nasa isip lang po nung mother po ninyo is baka puro sexual chats lang po na walang... Parang hindi ko alam. Siguro dami yung nagsasabi na dapat sinasabi mo. Hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. Hindi ko alam paano ko i-confront yung mother ko. Hindi ko pa kina-confront yung pinsan ko ulit eh. Ewan ko, dahil din siguro tagal na namin hindi nag-uusap. Or hindi kami masyado nag-uusap about personal life. Kaya hindi ko kayang sabihin sa kanya. Ganun. Nung pinagharap po kayo nung umaga po, ano pong gusto niyang pinakamangyari talaga? Talaga mag-usap lang po kayong dalawa? Mag-usap kami at mag-ayos. Mag-aayos ako sa sarili ko. Assaulter. Ayaw. Parang I feel betrayed. Ngayon niyo po ba oras na ilabas yung truth, yung mga nangyayari para, alam niyo po yun, apprehend na? Ba kung sasabihin niyo po to sa father po ninyo, mas magte-take po siya ng side sa'yo po? Sa father ko, hindi siya magte-take side. Parang pag ginamit ako, hey pa, ano ba ito? Inassault niya ako before. Parang, bakit? Parang gano'n. Parang hindi siya masyadong magsasalita na, bakit? Sino? Kailan? Wala na siya dito. Parang sasabihin niya, wala na siya dito. Wala naman na siya dito. Pero, pag sa mother ko, pag sinabi ko yun sa mother ko,
Hindi ko alam kung ano yung sasabihin niya eh. Pero feel ko, hindi siya magte-take side sa akin. Kasi parang, ewan ko, feel ko family is family sa kanya. Sa side of the family niya po ba tong pinsan niyo po na to? Yes po, sa side ng family niya. Actually nga nung kinuwento ko ngayon, tapos nung nagtumawag yung tita namin, sabi niya, ba't hindi na nakatira si ganto dyan sa inyo? Hindi niya masabi yung dahilan. Parang gusto kong sabihin sa mama ko na sabihin mo yung dahilan na ganto yung nangyari. Bakit di mo kayang sabihin? Parang doon din, parang doon ko din naramdaman na hindi niya pala ako kayang ipaglaban. Kasi doon pa lang sa kwento na bakit di mo kayang sabihin na chinachat niya ako ng mga ganun? Bakit di mo masabi sa mga tita natin na ganun yung ginagawa niya? Bakit mo pa siya hinahide? Bakit mo pa hinahide yung na yun yung ginagawa niya? So, doon ko naramdaman na, okay, hindi siya magte-take side sa akin. Hindi siya masyadong magli-lean on sa akin. Supposed to support me. Parang ganun. Curious lang po ako, bakit po ganun yung naging situation ng family po ninyo na emotionally absent po? Actually, hindi ko din alam. Feel ko kasi forced marriage lang. Nagkwento kasi si mama sa akin na nung bata siya, nabuntis siya ni papa. So parang napilitan daw yung papa ko na magpakasal. Parang feel ko dahil doon. Kasi actually naranasan ko ding mag-cheat yung mother ko eh. Kapitbahay namin before elementary ako, nakikipag-cheat siya doon sa kapitbahay namin. Hindi ko lang, aware ako, alam kong nag-cheat siya, pero hindi ko masabi. Hindi ko masabi sa parents ko sa father ko na ito yung ginagawa niya, ganyan. Kaya, I think, hindi masyadong strong, kasi hindi masyadong force lang siya, parang ganun. Hanggang ngayon po, hindi pa rin alam ng father po na Hindi, yung mother ko lang. Yung mother ko lang yung may alam. We can't communicate well. Hindi namin masabi kung ano yung gusto namin sabihin, hindi namin masabi na kung ano yung problema namin. Parang lang, namumuhay na lang kami na, ito yung kailangan ko, sige. Mag-aaral ako sa ganito, sige. Parang ganun na lang. Parang kami na lang yung pamilyang simpleng gusto lang mamuhay. Walang uplifting, walang ganun. Paano nyo po hinantel lahat ng mga pangyayari po na to? Ano pong ginagawa nyo? May naging coping mechanism po ba kayo? Ganun? Or Ilang years din, sinarili ko na ganun yung nangyayari sa akin. Kasi natatakot ako pag kinawento ko kasi yun, baka iba na yung tingin ng ibang tao sa akin. Na feel ko ako pa yung may mali. Kasi sasabihin nila, hindi ka kasi nagsusumbong, hindi ka kasi nagsasabi. Ang hirap kasi magsalita. Ang hirap din magsalita din. Pero eventually, yung may mga friends din ako na nakaintindi na, yung pinsan mo, ganyan-ganyan. Pinaka gusto ko nangyari nung nakinawento ko yun, yung sa isang friend ko, sa isang circle friend ko na, ang unang sinabi nila sa akin, open yung bahay namin sa'yo kasi alam din nila yung sitwasyon ng family ko. Parang sabi niya, kung gusto mong lumayas, dito ka na lang sa amin. Kung gusto mong magstay in muna, dito ka muna sa akin. Pero kahit distant kami ng family ko, parang hindi ko pa rin magawa yun na lumayas ng ngayon po, ano pong gusto nyo mangyari sa pinsan nyo po na yun? Ayoko na siya makita. Wag na siya magpapakita sa akin, pero nakikita ko pa rin siya. Gusto ko lumayo siya sa akin as much as possible. Ayoko siyang Pero gusto ko din malaman ng ibang tao na ginaganon ako. Kasi actually napipissed off nga ako na nakikita kong ang dami niyang tropa. Sa street namin, ang dami niyang tropa. Tapos, ganyan-ganyan. Parang nagkaroon din ako ng thinking na kinikwento kaya nito sa mga friends niya na ginalaw ko na yan. Inano ko na yan. Kasi minsan, kaya nagkaroon din ako ng anxiety na dumaan sa street namin nun. Kasi every time dumadaan ako sa street namin, lahat ng tropa niya nakatingin sa akin. Parang nagkaroon ako ng thinking dun na kinikwento niya siguro to, kinikwento niya yung... Sa police po, kung sa police po, ayaw niyo po ba magsumbong kung sa police? Ganyan? Or... Pag sa police po, I think hindi enough yung evidence ng chat, ng screenshot. Paano ko mapoprove na hinawakan niya ako? Pero actually, di ko ramdam masyado yung mga support din ng mga police ngayon Feel ko parang hindi naman sa disregard, parang pag final mo, parang hindi nila masyadong ipuput attention to. Hindi nila masyadong tututukan.
So, sa ngayon po, talagang fear po yung nagko-contain po sa inyo na parang isumbong sa parent, ganun. Ito towards sa cousin ko. Opo. Fear and puot, galit. Pero ayun, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa parents ko na Ano pong gusto nyo pong sabihin sa parents po ninyo? may kakwento ako, susuportahan niyo ba pag kinuwento ko yun? Will you allow me to tell you kung anong pwede natin gawin sa pinsan ko? Bakit di niya ako kayang like suportahan emotionally? Ganun. Parang, kasi, oo, nandyan sila, pero whenever I feel sad or masaya, hindi ko magawang makwento sa inyo. Yun lang. Gusto ko lang naman, sana makipag-communicate tayo more. Hindi lang yung puro daily life lang yung pinag-uusapan natin. Gusto ko sana, understand me deeper. I mean, anak mo ako, pero hindi mo ako kilala. May time na, kaya nagkaroon kami ng away din ng mama ko. Kasi sabi niya, sobrang lapitin ko sa friends. Sabi niya, mas pinipili ko yung friends ko kaysa sa family ko. Kasi, doon ko kasi nararamdaman yung na kaya nila akong supportahan, kaya kong magsalita sa kanila. Ayun, maraming times din talaga na wish ko, I'm sorry sa family ko. Pero marami ding times sa wish ko na sana I was in a other family na more open sa communication, na mas mas emotionally there, emotionally intelligent. Emotionally kaya nila akong suportahan. Kasi iba pa rin yung epekto ng ng if emotionally present yung parents mo. Ano po yung masasabi niya pong naging overall na epekto po sa inyo nung buong experience po na ito? Parang mas naging vocal ako about intercourse, mas naging, kasi namulat kasi ako sa ganun ng napakaaga din, na how valuable communication sa tao, and yung present ng parents na very important yung support nila, na sana mabigay nila sa anak nila, na sana they wouldn't let them feel na di nila susuportahan, na magda-doubt yung anak nila, na kung mahal ba sila ng magulang nila, ganun. May na-curious lang po. Nung na-mention niyo po na mas naging vocal po kayo sa mga intercourse, ano pong ibig niyo po sabihin doon? Kaya niya pa po ba i-expound po yun? Napansin ko nung nagagalaw nga ako, mas naging ako, wild. Ang weird nga actually. Like, I was already touched without consent, pero parang very open ako sa ganun right now. Or baka dahil din, kasi napaisip din ako, baka dahil din, doon ko minsan nakukuha yung pagmamahal. I know it's wrong na to find love through nagtsuktsyaka, mga ganun. Pero minsan kasi you'll feel, ayun, naghahanap ako ng affection sa iba, emotion. Pinag-usapan ko to sa isang friend ko, sabi ko, pares kasi kami na-experience na, bang ginaganto ako before. Pero ngayon, crave ko. Ang weird, hindi ko alam kung bakit. Maybe because, namulat at a young age, or parang naging aware sa ganong feeling at a young age. Ang weird nga hindi ko alam kung bakit. Gusto ko ma-find out yun. Ano po ba, may naging trauma po ba kayo dahil dito? Or? May recent din nangyari na kasi umuwi ako. Example ng trauma siguro yun. Umuwi ako, umakit ako ng footbridge. Ngayon sa footbridge na yun, may guy, nung nakita niya ako, bigla siyang nag-masturbate. Ang ko nun, natakot ako, bumalik ako. Like, iniwasan ko talaga siya. Then, sobrang gusto kong umiyak nung time na yun. Umikot na lang ako sa long way. Parang siguro example ng trauma ko yun. Ayaw kong makakita ng taong nag-masturbate in front of me. Ganun. After po nito mga nangyari, karoon po ba kayo ng relationship? Actually, hirap ako pumasok sa isang relationship. Actually, hanggang ngayon, wala pa rin ako kasi hindi ko alam paano makipag-communicate. Hirap ako makipag-communicate sa tao na what I really feel. Feel ko nag-root din yun sa magiging distant sa parents. Ano po gusto niyo sabihin dun sa pinsan po ninyo? Sana masira buhay mo. Ayun, sana masunog ka na sa hell. Ano pong plano niyo sa hinaharap? Balak niyo po bang sabihin? Eventually,
one time. Hindi ko alam kung paano. Kasi, isang reason din pala yun, naalala ko, kung bakit hindi ko masabi kasi, di ba dalawa sila, siya ay yung bunsong kapatid namin. Iniisip ko din kasi na, baka sinabi ko to, baka palayasin din yung bunso nilang kapatid. Yung silang dalawa kasi, wala na silang parents. I mean, wala na hindi, nasa heaven na, nasa separate kasi yung parents nila. So, parang inadopt sila ng mama ko. So, natatakot din ako sa, pag sinabi ko ba daw, baka papalayasin din yung bunso. Which, wala namang kasalanan yung bunso. Very close nga ako sa bunso na yun. Yun. Ano pong mensahe nyo sa, kahit kanina po, sa mga tao, kung gusto nyong iparating? Sana hindi kayo maging katulad sa akin na takot. Sana kaya nyong mag-ilaban. I hope na meron kayong emotionally available parents na pwede pagkwentuhan yun. Mahirap. Parang di ko alam kung pwede kong sabihin nyo kasi sa sarili ko di ko magawa na sabihin mo sa kanila, ganun. So I hope you guys have a friend na pwede nyo din takbuhan. Na pwede bang stay muna ako dito. You have to move away muna sa kanila. And ayun, speak up. Don't be like me, speak up, please. I hope you learn na maging emotionally available. Tanungin nyo yung anak nyo from time to time, magkaroon kayo ng, kahit siguro kahit 30 minutes na 1 hour, kamusta? Kamusta yung araw mo? Kamusta yung studies mo? May problema ka ba? Pwede ka naman, parang sit down lang sa kanila kahit 30 minutes or 1 hour para lang magkaroon kayo ng open communication. Kasi very valuable yun kasi family nga kayo pero distant naman kayo. So, ang laking apekto yun sa sa utak ng bata Ayun. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!